Welcome back sa akin channel mga kasweet at magandang araw sa inyo. Sa malakas ang laban ni Vice President Sara sa kanyang kaso kay Madriaga dahil ayon sa abogado o legal counsel ni Vice President Sara na si Attorney Paulo Panelo, karamihan sa mga laman ng affidavit ni Madriaga ay hindi totoo. Maging ang pangalan nito ay mali at hindi totoo. Hulog nga daw ng langit para kay Vice President Sara itong si Ramil Madriaga. Dahil nga kapag napatunayan na nagsisinungaling itong si Madriaga, magagamit ito sa impeachment case ni Vice President Sara. Dahil unang-una nga ay hindi credible na witness itong si Madriaga dahil ito nga ay preso sa bilibid. Panoorin natin ang video na ito. If you were to describe Madriaga, Attorney Paulo, in one word, ano po ang description niyo sa kanya? Huwad, sinungaling. Yun ang bod nun, talagang... Oo. At saka, Attorney Guanzon, hulog ng langit kung tutuusin. Oh, bakit? Sa amin sa defense, kasi kung yan ang star witness ng mga impeachment complainants, lagot sila. Kasi halatang halata na politically motivated yung impeachment complaints. Kung ang star witness nila napakasinungaling at basag na basag sa At nasa kulungan. ebidensya. Yes. Nasa kulungan pa. Oh, Mga hindi ba ito opisina si niya. Madriaga ngayon nasa kulungan? Opo. Anong kaso, Attorney? For kidnapping for ransom. Aba? Oh, diba? Bongga pa lang kaso nito, Bongga. Madriaga. At sinasabi nilang siya ang pinaka-credible witness against VP Sara. Wala na ba kayong ibang makuhang witness dyan na hindi naman kidnapping for ransom? In fact, Attorney Guanzon, sabi nga ng PNP, nung inaresto siya noong 2023, ang description sa kanya is siya ang leader ng Madriaga Kidnap for Ransom Group, which is one of the most dangerous criminal syndicates in recent history. That was the description of the PNP. Wow, and that's in official PNP documents. Well, it was reported. It was reported as coming from the PNP. Oh, ayun. Nagtataka, Attorney Paulo, you're the lawyer of Vice President Sara in a perjury case against Madriaga. Can you tell us briefly why you are saying that this is a perjured affidavit? Yeah, kasi karamihan ng nasa laman ng affidavit niya, pati pangalan niya, mali or hindi totoo. Sabi niya kasi dito Pa na lang. nagtatrabaho siya for VP Sara, simula pa lang nung mayor siya ng Davao City, hanggang sa naging kasama daw siya sa PSG at sa VP SPG na nagproprotekta dati noon kay PRRD, pati kay VP Sara. Pinabuo daw siya ng isang campaign group ni VP Sara noong 2020 na may pangalang Isip Pilipinas, hanggang sa nagde-deliver daw siya ng limpak-limpak na salapi sa mga sasakyan na galing daw sa confidential funds. Nasa maleta ba? Nasa sasakyan daw po. Wala po sa maleta. Ibang style. Pero itong si Madriaga, did he ever work in any way, directly or indirectly, with Vice President Sara in Davao? Hindi po. We have, hindi lang po sa Davao City, we have certifications from the Davao City local government, the Presidential Security Group, the Vice Presidential Security and Protection okay. Group, So, Department of Education, and even the Office of the Vice President. Wala po siyang connection sa hindi mga ba ito si opisina. Madriaga? At dahil nga dyan ay may mensahe si Vice President Sara para kay Shell Jokno na humihiling ng pagpapalabas ng mga sabina upang makakuha ng karagdagang ebidensya o dokumento at mga tala kaugnay sa mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara. Ang post ni Vice President Sara ay English version, so ating tatagalugin na ito. Mga kababayan, kamakailan ay inilathala ng media outlet ang inilarawan bilang isang liham mula kay Representative Jokno na inihain sa House Committee on Justice na humihiling ng pagpapalabas ng mga sabina upang makakuha ng karagdagang mga dokumento at mga tala kaugnay sa mga impeachment complaints laban sa akin. Napatibay lang nito ang mga sinasabi ko noon pa man. Walang sapat na ebidensya na magpapatunay ng kasong impeachment laban sa akin. Ang paghahanap ng sapat na sangkap ng Committee on Justice
ay ipinapalagay na ang mga paratang sa mga reklamo ay sinusuportahan ng ebidensya. Ang komite ay hindi maaaring magsagawa ng pagsisiyasat upang maghanap ng ebidensya upang suportahan ang mga akusasyong ginawa na sa mga reklamo sa impeachment. Ang paggawa nito ay aabot sa ikatlong ekspedisyon sa pangingisda or fishing expedition ng kapulungan ng mga kamara. Ang una ay ang pagdinig sa budget noong 2024 na naaalala para sa ngayon ay kasumpa-sumpang linya. Manatili tayo sa ating plano or stick to the plan. Ang pangalawa ay ang mga pagdinig na isinagawa ng Committee on Good Government and Public Accountability kung saan marami ang maaalala para sa tinatawag na Mary Grace Piatos na pag-atake. Ngayon ay nasasaksihan natin ng isa pang desperadong pagtatangka na maghanap ng ebidensya kung saan wala. Hayaan mong sabihin ko itong muli sa ika-4 na pagkakataon. Ang impeachment ay isang pampolitikang pag-atake na idinisenyo upang protektahan ang ilang individual at isulong ang personal at dayuhang interes. Kabilang sa mga ito, ang isang opisyal na iniulat na nahihirapan sa pag-abuso sa pinagbabawal na gamot, isang kongresista na malawak na itinuturing na utak ng mga pondo para sa pagkontrol sa baha, at ang kanyang mga kasamahan na umano'y tumanggap ng maletang pera, at isang mambabatas na hayagang pumwesto para sa isang presidential run. Ang mas nakakabahala ay ang pagtrato ngayon kay Madriaga, isang umano'y kidnapper na gumawa ng buong kwento. Ang kahilingan na bigyan siya ng special treatment sa House of Representatives ay isang matinding insulto sa menor o sa mga bata na biktima na ng trauma sa kanyang mga krimen. Samantala, ang mga komunidad sa buong mundo ay nagsusumikap na protektahan ng kanilang mga mamamayan at humanap ng mga solusyon sa mga pagkabigla ng sektor ng enerhiya at mga kalakal. Gayunpaman, ang kapulungan ng mga kinatawan ng Pilipinas at ang opisina ng Pangulo ay nananatiling abala sa isang politikal na kaaway na tumangging sumuko sa kanilang mga tiwaling paraan. Isa na naman itong insulto. Sa pagkakataong ito ay nakadirekta sa ating mga OFW, sa mahihirap at sa maraming pamilyang Pilipino na malapit ng mas lalo pang maipit sa kahirapan, bunga ng digmaan at ang mga epekto nito sa daigdig. God save the Philippines. Syukran. Heto nga kasi ang mga buwayang kongresista. Nagsampa ng impeachment case pero wala naman palang ebidensya. Abay heto't kumakalap pa. Puro kwento, puro hearsay, puro salaysay, tapos ang salaysay pa ay galing sa kriminal na nakakulong sa bilibid. Sa sinong maniniwala sa kredibilidad ng isang nakakulong na? Nakakatawa nga na walang ebidensya to support the complaint. Pero ang House of Representatives, ang impeachment complaints daw laban kay Vice President Sara ay with substance daw. Parang mga bobo lang itong mga buhayang kongresista na ito. So yun lamang ng mga kasweet, si Madriaga ay isa sa ginamit doon sa impeachment complaints. At kapag napatunayan na nagsisinungaling itong si Madriaga, mawawala ng bisa ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara. So, ang move sila dito na ginamit nila itong si Madriaga at ang ginamit nilang testigo ay mula pa sa kulungan. Hindi ba? Walang kredibilidad. O ano ang inyong masasabi mga kasweet? Mag-comment na kayo dyan sa comment section at magkita-kita ulit tayo.